fish on agad. Yut. Ayan, fish on agad. Mga kalambat. Fish on. Fish on agad. Uy, fish on na naman mga kalambat. Striper. Fish on na naman. Fish on. Fish on mga kalambat. Grouper na naman. At mga kalambat, for today's video, nandito na naman tayo sa karagatan para mag-fishing. Aga nga pala ako nagising dyan, gawa ng iniintay ko talaga ay yung hibas. Kaso nga lang, ay pagkatingin ko sa dagat ay taib pa, ay sinabi ko kay Papa kung may hibas, ay sabi ni Papa wala pa daw at gawa ng wala pa daw buwan. Tulak na nga pala ako ng bangka dyan, gawa na dun tayo sa spot kung saan tayo nakahuli ng maraming isda. Siyempre sinuot ko na rin itong pangmalakasan nating long sleeve at saka itong pants na butas, kaya po nabutas yun ay sumabit dito sa may bangka. Naitingnan niyo mga kalambat, sa sobrang ganda naman at payapa ng karagatan ay sobrang kalma, ay sana lagi na lang ganto. Buti na nga lang ang mga kalambat ay may natira pang spot na mababaw, kaya doon tayo pipisto. Dali-dali na nga pala ako magsagwan dyan mga kalambat, gawa ng mamayang patanghali baka sumama ang panahon. Sobrang aga ko naman magising mga kalambat ay talaga naman nalimutan ko na rin ang paghihilamos. Kinuha ko na nga pala itong ating pundo, gawa ng ilalaglag ko yan para yung ating bangka ay hindi umikot. Tapos ko nga pala ilaglag yung ating pundo, ito sinet up ko na nga pala itong ating gagamiting fishing rod. Gamitin ko nga pala itong ating sinking minnow lure na redhead na nabili natin dito sa TikTok. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba. Nag-set up nga po mga kalambat ay yung aking pamangkin pasunod-sunod sa akin, gawa nagpapahila din siya. Dami nagsasabi sa akin mga kalambat dito sa comment section kung ilang meters daw yung aking fishing rod. 1.8 meter na po siya. Kaso nga lang mga kalambat, ang mailalagay ko lang dyan yung ating lure ay yung ating fishing rod. Di ko talaga malagay, hindi ko alam kung bakit. Pangatlong fishing rod ko na nga pala itong mga kalambat, gawa na yung pangalawa kong fishing rod ay naputol, hindi ko alam kung bakit. Sabi ko pa doon sa pamangkin ko, bakit naputol? Ay, tingnan nyo ng mga kalambat, galit na galit ako talaga nung nakita kong putol. Ano daw? Pagpasensyahan nyo na yung aking boses, talaga nauutal ako, ay talagang hirap mag-isip ng voice over, ay kayo nanonood laang diyaan. Hindi mga kalambat, pag ako nagbubukas itong messenger, itong ating kalambat vlog, aba, ang dami sa akin nanghihingi. Yung iba naman, di daw sila pinapansin. Abay, napansin na kita paano ko nabasa ang iyong mga message kung hindi kita napansin. At ang dami pa sa akin kasabi mga kalambat dito sa comment section, ang pangit daw ng aking vlog. Abay, huwag ka manood kung ang mapangit ang aking binablog. Ayun na nga, balik na nga pala tayo dito at tama na ang paninir mo. Nakakuha nga pala ako dyan ng isdang tiki. Tiki po ang tawag dito sa amin sa Quezon. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo niyan. Yung sinabawan ko nga pala itong ating tiki na ito, akay naman mga kalambat. Sobrang dami naman ng talaga ng tinik ay hindi halos makain yung kanin mo. Nung natanggal ko nga pala sa pagkabiwas itong nahuli natin, ito naman ang sumabit, kaya naman na. Lahat talaga mga kalambat, ayoko talaga mag gloves, gawa ng mas komportable baga ako dun sa walang gloves para pag mas maganda itapon yung ating fishing rod. Kaso nga lang mga kalambat, pag wala ka talagang gloves ay talagang iitim yung iyong kamay, kaya naman napakaartean. Nga pala mga kalambat ay mag-shoutout muna. Shoutout nga po pala muna kay Freddy Perez, Nimpa Ocampo, Ella Peregrino, John Rel Bergajo, Renalyn Lagunay, Erica Paninsales, Juanits Malaran. Ayun, na shoutout ko na kayo mga kalambat. Habang nagpupuron nga pala ako mga kalambat itong ating fishing rod, ay itong mga isdang ito ay kagat ng kagat. Kaya ang ginawa ko na mga kalambat, pinandaw ko na laang. Tapos ko nga pala pandawin itong ating fishing rod, kasunod na pinandaw ko naman itong ating pundo at gawa ng doon tayo lilipat sa may kabilang spot. Na nga pala ako nakapag-video habang kasagwan ako papunta dito sa kabilang spot, gawa ng tinatamad at sobrang haba naman talaga ng video na to ay kinat ko na laang. Habang nilalaro-laro ko nga pala itong ating fishing rod, ito namang ating isdang ito ay kumakagat-kagat pero nakakawala din naman sa pagkasabit dun sa lure. Abay, habang palapit na palapit yung aking lure ay bigla na lang ikinagat, ayun, nakikipaghatakan pati at kakayanin din niya. Familiar kayo sa aking mga video mga kalambat, makikita nyo tong isdang ito kung anong isdang ito. Ito talaga yung lagi sa akin kumakagat araw-araw na lang pag ako nagpipishing. Ang tawag nga pala dito ay tiki. Kalimitan talaga dito mga kalambat, ito talaga lagi ang kumakagat sa mga lure ninyo, lalo na pag mga ang kulay ng lure ninyo ay iba't ibang kulay, ay ito talagang unang sumasambot. At ito pa masaklap mga kalambat, pagtapon ko nga pala ng fishing rod ko ay nalimutan ko nga pala, hindi ko nga pala nabuhol yung aking braided line. Ito na nga lang ang mga kalambat ay mababaw, kaso nga lang ay naalala nga pala ako dito at dito nga pala napunta ang mga pating na maliliit, ay baka tayo makagat. Ubad na nga pala ako ng long sleeve ko dyan, gawa ng sisisirin natin nyo at sayang din naman. Ay tingnan nyo mga kalambat, may napapansin baga kayo sa aking katawan.
Hoy, wag niyo pansinin yung abs ko. Hoy, wala tayong abs. Sobrang aga naman talaga mga kalambat, 6:30 talaga yan. Talagang nagsisid talaga. So sobrang lamig naman talaga ay kailangan natin tiisin. Habang sumisisid nga pala ko niya mga kalambat, itong ating bangkang ito, hila-hila ko kasi pag ito binitawan ko baka pumunta dun sa pinakalaot. Dali-dali nga pala akong umakyat dyan mga kalambat sa bangka, gawa ng may nakita talaga akong lina dun sa may pinakadulo, baka yun ay pating na. Pagkatapos ko nga palang makuha yung lure na nalaglag kanina, ay ito na nga sumabit na nga ito sa ating gloves. Pagkatapos ko nga palang tanggalin sa pagkasabit itong ating lure, ito na nga nagbihis na nga ako, gawa ng doon tayo sa kabilang spot pupunta. Dito talaga mga kalambat, pag nagpipish ka dito ay kailangan talaga may bangka ka dito, at gawa ng pag wala kang bangka dito ay mananabi ka. Ito nga pala ako pumiso sa may tapat ng Titan Beach, gawa ng dito ang pinakamaraming honeycomb grouper at saka mga grouper at sari-saring isda. Yan nga mga kalambat, nakapish na nga pala tayo ng honeycomb grouper at talagang hindi ko talaga nabidyohan yung paghatak ko talaga ng isdang ito. Sobrang lakas naman talaga makahatak nitong honeycomb grouper mga kalambat, ay halos isiksik na doon sa may pinakabato. Pag nakahuli ka nga pala nitong honeycomb grouper mga kalambat, ay kailangan ng iyong fishing rod ay itaas mo, gawa ng pag hindi mo talaga tinaas ay isisiksik tapos sa pinakabato niya o pinakabahay niya. Ito pa mga kalambats, nakafish na nga pala ulit tayo dyan sa pangalawa ng hagis natin. Ang tawag nga pala sa aming isda nito mga kalambat ay striper. Hindi ko alam kung striper yata to, basta comment nyo na lang dyan sa ating comment section kung anong tawag dito. Kung napapansin nyo mga kalambat, tanghali na kaya nag-iba-iba na ang panahon ngayon. Tingnan nyo naman ang alon, o nag-aalon-alon na naman siya. Kaya ang ginawa ko dyan mga kalambat, may pahabol akong isang paghagis ng ating fishing rod. Tatlong hagis ko nga pala dyan mga kalambat, luway-luway ko lang dyan. Ayan, pagkatapos natin, ayan, nakafish on na tayo mga kalambat. Nung inahatak ko nga pala mga kalambat itong ating fishing rod, ayan, nakikita na natin yung pinakaano niya. Akala ko napakalaki, ay yung pala, yung grouper laang. Mihan talaga dito mga kalambat, dito sa amin sa lugar sa Quezon, ay marami talaga ditong grouper o kay honeycomb grouper. Pag sa pinakalaot ka mga kalambat, makakahuli ko doon ng mga tanigi, mansa, talakitok, ay kaso yung ating fishing rod ay pangbabaw laang. Baka pag nag-fishing tayo mga kalambat sa laot, ay baka hindi natin kayanin yung mga mansa na kumakagat sa atin o kaya kahit anong isdang malalaki. Pag nga pala ako nakakahuli mga kalambat na maliliit na mga grouper, ay pinapakawalan ko at sayang din naman at pwede pan lumaki. Ay na nga pala mga kalambat, nakauwi na nga pala ako, hindi ko na nga pala nabidyohan yung nagsasagwan ako pa uwi, gawa na sa sobrang lakas naman ng hangin talaga ay napapadpad tayo kung saan saan. Papakita ko na pala sa inyo mga kalambat kung gaano karami ang mga nahuli natin. Ang pinakamarami po talaga dyan ay honeycomb grouper at saka grouper, yun ang pinakamadami at yun ang magaling kumagat dito sa ating lure. Pero yung iba mga kalambat buhay pa at gawa na yung iba ibago pala, ang iba naman ay naanuhan na, nalipasan na ng kinabukasan. Uy, hindi kinabukasan yun. Ito nga lang pala makalambat ang mga nahuli ko, 12 piraso, hindi naman katulad nung dati ay sobrang dami naman talaga, ay kaya pa ako magbenta.